nakikita pa ako dyan. Tako, hindi kayo yata proud na 26 above ng pagsasama nyo. Sister Cynthia, Brother Abraham, Brother Ronald, urewan ni partner mo, na danto sumangpot. Sister Belta. Brother Dante. Yung mayroon tayong bagong Sister Corazon. Sister Dante, Sister Lisa, Sister Gina. Ay, si Sister Gina wala pa pala. Wala na. Sister Marilyn. Hindi, 25 pa lang. Ay, nandami namin. Tignan nyo nga naman. Sister Belen, halika dito. Ay, 23. Pamagat po ng aming awitin ay yung dakilang katapatan. Siyempre, ang katapatan ng Panginoon sa aming mga pagsasama ay dakila talaga. Walang sawang pagmamahal niya sa aming lahat.
Ngayon naman po, tinatawagan ko po yung mga 25 years below para sila naman po. Sinupay kakabsat, ti 25 years and below ni Mariel na ano, couple or nakinasal. Ni Sister Lisa. Sinupay, may kayon kakabsat. Agyaman tayo iti apo, tagsipot naabot tayo iti years dito nga together with our partners. Si Madam Monique. Madam Monique, may ka. Awitom ni Ali. Okay, sige, may kan Madam. Okay, praise the Lord. Income kantaan kakabsat kat goodness of God. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa kabutihan niya sa amin. Sa bawat isa sa amin na until now intact yung pagsasama at nagmamahala ng bawat isa. Praise God.
Tinatawagan ko po si Brother Miles Fernandez para sa special testimony po. So hello po. Sorry, gusto ko lang din i-take yung opportunity po para mag-testify kasi hindi ko po ulit alam kung kailan ulit ako babalik dito po sa Pangasinan. So gusto ko lang din po i-share yung goodness and greatness ng Lord sa life ko, lalo na sa buong 6 months ng internship ko po sa Mountain Province. So unahan ko na po na tapos na po yung internship ko sa Mountain Province and lumipat na po ulit ako sa Baguio para i-take naman po yung second or yung internship to ko po. So bali 6 months na naman po ulit sa Baguio. So sobrang great ng Lord kasi hindi lang po kasi siya parang magjo-duty or yung parang OJT. Hindi lang po ganun yung ginagawa namin. Bali parang nag-aaral pa rin po kami at the same time nag-duty, parang ganun. So pagod na yung katawan namin, pagod pa yung utak namin, mga ganun. Pero dahil sa kabutihan at sa laging pinoprovide ng Lord na knowledge and wisdom, sa lakas, sa good health, na pagtagumpayan ko po na matapos po yung 6 months sa Mountain Province ng maayos at satisfied naman po ako. Kasi nung una parang ayaw-ayaw po ako sa Mountain Province kasi unang-una sa lahat, siya po yung pinakamalayong pwedeng pag-internshipan namin. Eh yung iba po nasa Baguio lang, ganun, malapit lang po sa SLU. Sa amin po sobrang layo. So nung una talagang ayaw na ayaw ko. Pero nung paalis na kami, nung patapos na po, parang ayaw ko na pong umalis kasi sobrang napamahal po ako dun sa hospital doon dahil sobrang approachable po ng mga staff, lahat po ng mga nakasama ko po doon. Pati yung mga interns na nakasama ko doon, sobrang napamahal na rin po sa akin. Kaya yun, glory to God kasi hindi niya hinayaan na parang may stress ako doon or parang ma-down ako because siya yung nag-help sa akin para i-accept na doon ako and makapag-adjust ako ng maayos at mabuti. And sobrang nagpapasalamat po ako sa Lord kasi yung may tinatawag po kasi kaming MTAP. Bali, parang yun po yung sinasabi ko na hindi lang po kami nag-duty, nag-aaral po kami. And yung MTAP po yung parang theoretical na part po ng internship namin. Kasi po parang nangyari po ulit nung 3rd year po ako na kamuntikan na naman po akong bumagsak sa ganon. Kasi prelims, naibagsak ko, midterms, naibagsak ko, and sobrang laki na naman nung grade na kailangan kong habulin. Pero lahat ng yun kahit na sobrang, kung tutusin, magbe-breakdown na mga ganon, pero hindi hinayaan ng Lord yun. Siya yung nag-motivate sa akin. Talagang pinag-pray ko sa Lord na let your will be done. Ganon. And nung nag-exam na kami, kailangan kong maipasa yung exam, kailangan kong maipasa yung mga quizzes, kailangan kong gawin lahat, kailangan lahat pasado, ganon. And dahil sa goodness and greatness ng Lord, naipasa ko po yung MTAP ko na yon and sobrang laking pasasalamat ko sa Lord kasi kung hindi ko po maipasa yun, doble-doble pong paghihirap yung gagawin ko sa sa loob ng SLU para lang po makagraduate on time. Pero still hoping and praying na si Lord yung mag-guide sa akin, magpro-provide lahat ng pangangailangan ko nang sa gayon. Yung ini-aim ko po kasi is makapag-graduate on time. And talagang ini-entrust ko na lang sa Lord lahat-lahat. Ano mang maging will ng Lord, dinideclare ko pa rin na on time po ako makakagraduate. So yun, inaas ko na rin po lahat ng prayers nyo rin po para po sa guidance and protection as well as sa knowledge and wisdom po na i-provide po sa akin ng Lord para po maging successful po ulit yung internship ko po sa SLU Clean Lab. So lahat po ng kapurihan at kadakilan ay sa Panginoon lamang po. Tinatawagan ko na po ang MMT para i-lead po tayo sa praise and worship.
Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. And oras na po para purihin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ay through songs. Ayan. At lahat na po tayo ay tumayo dahil ngayon, oras na para ibigay naman natin ulit ang best natin. But every day of our lives, binibigay po natin yung best natin sa ating Panginoon. But before that, gusto ko po kayong tanungin, sino po dito ang nakakaranas ng mga struggles in life? Sino po dito nakakaranas ng pagsubok? Lahat po tayo, di ba? We all have different challenges na hinaharap, may mga different struggles tayo. Pero thank God, tignan mo po, kahit may pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, tignan natin ang ating mga katabi. Blooming. Ang ganda. At nandito siya ngayon, kasama nating magpupuri sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Sabi niya nga po sa kanyang mga salita, sa 1 John chapter 5, verses 4 to 5, For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. And you are here right now because you have faith. And sabi niya, faith can move mountains. Ayan. And we can do all things through Christ. Amen. Hallelujah. Ngayon, purihin natin ang ating Panginoon dahil napakadakila niya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah.
through faith. Hallelujah, Jesus. Let us continue to worship our living God. Let us continue to raise hallelujahs to Him. He deserved every praise. He deserved every worship. He deserved every adoration. Hallelujah. To give us this victory we have right now. God suffered on the cross. Jesus suffered on the cross. He died on the cross, but He overcame death. He conquered death so that we can be victorious. Hallelujah. Hallelujah. That's how great God is in our lives. You don't have to fear no more. You don't have to worry anymore. God said in His word, I came to this world. You will have to suffer while you are in this world. But take hold. I have already defeated the world. I have already overcome the world. Yan yung sinabi ni Lord sa kanyang mga salita. Hallelujah. So right now, can we just focus? Worship Him. Praise Him. Glorify His name. Exalt Him. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, you're worthy to be praised, Lord. You're worthy of all hallelujahs. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Always fight for us. You are always fighting for us. Heaven's angel all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah.
a victor's crown. Oh, hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. Oh, you have overcome. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Yes, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, our Lord. Our Lord. Our Lord Jesus. Oh, we worship you, God. Oh, we worship you, Lord. Oh, we praise your name, God. Oh, we just want to worship you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah to the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, you are so great, Lord God. You are so great, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We just want to worship you, Lord God, because you're so great in our lives, Lord. We just want to worship you, Lord God. We just want to praise you, Lord God. We want to exalt you, Lord. We want to lift your name, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. You have overcome the world. And so we are called victorious, Lord God. You silence the fear, Lord God. You silence the grave, Lord God. And so we are here right now, Lord, worshiping you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Hear the heart of worship, Lord God. Hear the hearts of your children, Lord God. At this moment, Lord, we want to worship your name. We want to bless your name, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you for the victory, Lord God. Thank
thank you for your promise, Lord God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Dahil hindi na po namin kailangang mangamba. Thank you, Lord God, dahil hindi namin kailangang matakot. You are with us. Thank you, Lord God, because we are here right now. It is a blessing, Lord. It is a blessing. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. We give you all the glory, honor, praises, and adoration. Can we give our best clap offering to our living God? Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Patuloy po nating sambahin ang Panginoon. Napakaganda pong magpuri at sumamba sa Panginoon. We have overcome. Amen? Napakaganda po kaninang umawit ang mga pinagpala ng Diyos sa kanilang pagsasama. Alam niyo po, ang buhay mag-asawa ay a life of struggles. Kaya marami man pong pagsubok sa mga pagsasama natin, praise God, He is always there. Amen? Ang mga remarkable na celebration ay 25 silver, 35 coral. Pag 35. Wag lang kurang. Okay. Coral, wag lang kurang. Purihin po ang Panginoon. Okay? Sa susunod po na mag-special number naman ay, may I request lahat ng singles 35 years old above. Di ba? Singles 35 years old above. Kasi, bakit 35? Kasi nalagpasan na yung MCYO. Kaya 35 years old above. Mag-special number naman sila. Kasi ang nakikita lang natin mga may asawa, sila rin pinagpala din ng Diyos because single blessedness is a blessing to the Lord. Mahirap pong mag-isa. Oo. Oo, single ng mga yun Mga widow kasama doon. At widower. Okay, single na sila. Kaya purihin pong Panginoon. So, mahirap pong mag-isa. May kabataan akong kausap kahapon, binibiri ko na sabi ko, lahi nyo ang hindi nag-aasawa. Kasi ang dalawang auntie mo, ganito. Oo nga, pastor Kaya nga natatakot ako. Pero hangkong ipalubos ko na, mahirap ang mag-isa. Pero blessedness po yun. Diba? Diba mga sister souls? Mga sister souls. Anong souls? Soltera. Okay. Purihin pong Panginoon. So, patuloy po nating sambahin ang Panginoon and let us thank the Lord. May kasama tayo, kapatid tayo. Alam niyo po, yung kapatid natin ay galing pa po ng Kasiguran, Aurora Province. Palakpakan po natin ang Panginoon from Region 3. Welcome, Sister Corazon. Okay. Sagalan. Praise the Lord. Welcome sa our church, Sister. Puri po, Panginoon. Alam nyo, pag mananampalataya ka, talagang hahanapin mo ang pananambahan. Amen. Ang Kasiguran Island ay likuran po, Kasiguran Aurora ay likuran po ng Sierra Madre. Oo. Ewan ko, nadaanan yata namin na hindi. Kasi dumaan kami from Dipon, from Nagtipunan, lumabas kami ng Aurora Province na, then Dipakulaw. Yung Kasiguran yata, paakyat pa. So, pag galing ka ng Quirino Province, doon sa boundary, kakanan ng papuntang Dipakulaw, ang Kasiguran ay kakaliwa. Okay, so purihin po ang Panginoon. Napakalayo and welcome, Sister. Habang nandito ka,
ang ating iglesia ay bukas para sa mga mananampalataya sa Panginoon. Amen. At palapakan din po natin, masayang-masayang mukha ni Sister Gina. Palapakan natin. Kasi kumpleto ang kanyang family ngayon. Palapakan naman natin ang Panginoon. Amen. Nakita ko si Brother Nestor. Kaya kinakantyawan niya ngayon si Sister Mildred. Hindi lang ikaw. Purihin po ang Panginoon. Amen. At welcome po tayong lahat. At yung mga kapatid natin, ngayon po, hindi na lang po yung Bani, ay AFB Bani ang naka-live. Even me, naka-live po ako yung Facebook account ko. At sa mga kapatiran natin all over the world na nanonood, enjoy the blessing of the Lord. Amen! Amen! Oo, so tinignan ko kanina kung sino mga nanonood. Merong 2 sa US. Si Baby Ali. Ayan, ipag-pray natin mamaya si Baby Ali. Huwag lang maging boksingero yan, ha? Muhammad Ali. Okay. Maganda po ang boksingero, gaya ni Manny Pacquiao. Pero sa pagpupuri sa Panginoon, hindi maganda ang boksingero. Bakit? Laging nakaganon. Mas maganda ang karatista. Okay, puri pong Panginoon. So, welcome po. Welcome. Sabi mo sa katabi mo, welcome na welcome ka sa presensya ng Panginoon. Amen. Yan. Praise the Lord. Okay, some of the announcement. Okay, announcement. Yan. Bakit parang special number na sa Sunday na? Sunday na. Yung mga 35. Basta sa Sunday na kasi sila na rin eh. Wala munang testimony sa Sunday. Okay. Yun po, Sister Jocelyn Campued and Sister Maan Dacuno. Yan po ang gagamitin ng Panginoon. Amen. At special number din lahat ng singles, 35 above. Mapalalaki o mapababae. Okay. Next. Family Devotion, February 23. Brother Abraham. Okay, sa inyo po. Okay. WMO Fellowship, mamaya, 2 p.m., 3rd floor. Okay. Makakakyat pa kayo? Kaya nyo pa? Okay. WMO District Fellowship, February 25, AFB Kasantaan. Okay. Next, yan po ang pinakapaborito kong larawan at announcement. Yeah. Although napakagwapo kanina yung ading niya, pero pag nananalangin kasi ang lalaki, lalong gumagwapo. Okay. So every Saturday. Yan. At napag-uusapan namin kanina rito, bakit kaya pagkatapos ng Don Watts, mayroon tayong Christian Zumba? Pagkatapos ng spiritual ay physical naman, di ba? So, pag-aralan natin mabuti kung pwede na nating simulan yan sa March 4. Tentative. Kasi magpa-practice pa ang ating Zumba leader, si Sister Chit. Kasi siya ang mag-design na Christian Zumba. Christian Zumba. Okay. Puri mo, Panginoon. Kaya, after the prayer, kape, din Zumba. May coffee break. Okay, puri mo, Panginoon. Yan po yung mga announcement natin, di ba? And March na rin po siguro, every Wednesday, bukas po itong church. From 8 o'clock to 8 p.m. Okay, March na rin po magsisimula nun. Okay, so yun po yung mga announcement natin. And yung WMO, yung mga sasama po, mamayang fellowship ninyo, doon na kayo mag-uusap-usap. Kung kayo po ba ay maglalakad patungong Kasantahan o aarkila ng Kuliglig. Okay. So, purihin po ang Panginoon. So, yun po. And let us worship the Lord sa pamagitan po ng pagbibigay ng ating mga handog.
Diyan na po yung mga, okay, F3. May isang Pilipino. Okay, awitin natin, magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. And let us give to the Lord. Magbigay tayo, singing. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Babalik, siksik, liglig at umaapaw. At umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Amen. Panalangin po natin si Sister Brother Sek, yung baby, si Seiki Carbonel, for fully recovery. Yan. Okay, so niling ko pong tumayo po tayong lahat. Alam ko po may panalangin ang bawat sa atin. May we call Ali, okay, baby Ali, to dalhin dito sa altar. We will be praying for him, purihin pong Panginoon. Okay, let us pray for Brother Christopher sa kanyang interview for wisdom and knowledge from the Lord. Okay, let us pray for the medical of Brother Eddie Boy na siya po ay magiging fit to work. Amen. Okay. Let us pray for the healing of Sister Perlita. Okay, so tayo po ay, alam ko po may mga panalangin tayo. Di man natin nabibigkas. Let us remember what is written in Romans chapter 8:26, na hindi na natin kayang ibigkas pa yung mga nararamdaman natin. Humihikbi na lang tayo, umiiyak na lang tayo. But remember what the Bible says. During that time, the Holy Spirit helps you in your prayer. He is interceding for you. So, yung panalangin mo, maging masigasig ka lang na manalangin sa Panginoon. God answers pray. Hallelujah. Maging tapat ka at huwag kang magsawa na manalangin sa Diyos. May gagawin siya sa buhay mo at sa buhay ng mga mahal mo sa buhay. Okay, so tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang mapagmahal, nandito po ang buong kongregasyon ng iyong iglesia dito po sa AFB Mani. 10 na po ng aming mga kapatiran na kasama namin via online platform na nanonood po sa aming mga page so God, sa AFB Mani page, Facebook page, and even sa Facebook page po ng iyong lingkod. Panginoong Diyos, saan man po sila dako naroroon, kaisa namin sila sa paglapit sa inyo. Kaya sa oras pong ito, tinataas po namin ang mga kapatid namin na mayroong pong karamdaman. We pray for Sister Perlita for healing. We pray, O God, kay Seiki Carbonel for complete healing. At sino man po na miyembro ng aming pamilya, maging ang mga nandito na may mga karamdaman sa kanilang pisikal na pangangatawan at miyembro po ng aming pamilya, Panginoon, we pray for healing right now. Ikaw po ang kumilos, ikaw po ang gumalaw sa kanilang mga buhay. Patunayan mo na ikaw ang dakila naming manggagamot, na dahil sa iyong mga latay kami po'y gumaling at sa iyong pangalan ay may kagalingan. Panginoon, hipuin mo po sila, ipagalingin mo po sila sa kanilang mga karamdaman. At hiniling po namin na palakasin mo po sila, ibalik mo yung dating sigla na nawala sa kanila sa kanilang pagkakasakit, Panginoon. We pray for the complete and total recovery in Jesus' name and in Jesus' name. Tinataas din po namin ang medical, Panginoon, ng aming kapatid, si Brother Eddie Boy. We pray na sa kanyang pagsalang sa medical examination, siya po, Panginoon, ay idideklara na fit to work po siya at makakabalik po siya sa kanyang trabaho.
thank you for your intervention. O Lord, ikaw po ang magbigay sa kanya ng malusog na pangangatawan. Ikaw ang magbigay sa kanya ng healthy, O Lord, in all aspect of his life, Panginoon. At makita po na ang mga nagtitiwala sa inyo, hindi mo po pababayaan. Tinataas din po namin si Brother Christopher sa kanya pong interview, sa kanyang pagbabalik, Panginoon. Bigyan mo po siya ng special wisdom na galing sa iyo. And let your favor be upon him, O God, sa kanyang interview sa February 23. Tinataas namin siya sa iyong banal na harapan. Salamat po sa positibong resulta ng kanya pong interview. Nandito po, Panginoon, ang aming kapatid, Sister Corazon. Thank you. Natunay nga po ng iyong mga anak, kahit saan man po sila mapaparoon, ay hahanapin ang pagkakataon na makiisa sa pananambahan. Ikaw po ang kumilos sa kanyang puso, si kaapo tinagtignay, tibiyag na. Kaya po kadwami, kasama namin siya ngayon na nagpupuri at sumasamba sa inyo. Thank you, Lord. Pagpalain mo po siya, gabayan mo po siya, Panginoon. And Lord, we thank you na sa araw na ito, dinala rin, Panginoon, ang babying ito, si Ali, Panginoong Diyos, sa bahay sambahan. Panginoong Diyos, kinikilala po ng kanyang nanay na pagpapala mo ang batang ito. Kaya sa oras pong ito, sa pagdala niya po rito sa bahay sambahan, na ang batang ito ay lalaki po, Panginoon, ayon sa iyong kagustuhan. Lalaki po siyang may takot sa inyo, maglilingkod sa inyo. At sa bata at burang edad niya, Panginoon, mamumuld siya na magpupuri at sasamba sa inyo. Pagpalay mong batang ito, we pray, O Lord, that he will grow in wisdom and stature, O God. Ilayo mo po sa anumang karamdaman. Wala kong pong magiging disturbance, Panginoon, sa development ng buong aspeto ng kanyang buhay. Bless, O Lord, his parents. Patuloy mo silang gabayan tulungan na patuloy na magtiwala sa inyo. Panginoon, pagpalain mo rin po ang bawat isang nandirito ngayon. Bawat isa sa amin, may kanya-kanya pong hinaharap. May kanya-kanyang mga challenges sa buhay. At may kanya-kanyang mga panalangin at kahilingan. Hindi man po ito na ibibigkas publicly. At minsan hindi rin po namin kayang bigkasin sa aming mga bibig. Ngunit nakikita mo po ang hibik, naririnig mo po ang hibik ng aming mga puso. Panginoon, tugunin mo po ang bawat kahilingan, bawat panalangin. Pagpalain mo po ang bawat isang nandirito ngayon. Sa loob ng bahay sambahan na ito, maging ang mga kasama namin, kaisa namin sa online platform. We pray that you will answer every prayer right now in Jesus' name and in Jesus' name. Salamat po sa katugunan ng aming panalangin. Tinataas din po namin sa inyo ang mga offering na ito. Tanggapin mo po bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan. Ibinigay namin ito bilang pasasalamat, bilang pagsamba, bilang pagkilala na kung wala ka, wala kaming magagawa at lahat ay nanggaling sa inyo. Ang aming buhay, ang aming lakas at aming mga tinatangkilik, lahat ay galing sa inyo. It is your favor, O God. It is your blessing. And we acknowledge it. So accept our offering, O God, as a sweet aroma unto your nostril. At patuloy mo pong ibuhos ang pagpapala mo sa buhay at pamilya ng bawat sa amin, gaya ng sinabi mo sa iyong mga salita. At ang mga offering na ito ay magagamit sa ikalalago, Panginoon, ng iyong gawain at ikadadakila, ikakaluwalhati ng iyong pangalan. Salamat po, O Diyos. At sa oras nito, makikinig na po kami ng iyong mga salita. Kasihan mo po ang iyong lingkod. Itago mo sa iyong kapangyarihan. Ikaw pong mangusap sa amin. Lord, hayaan mong salita ang siya pong tumimos, may tanim sa kapitan ng mga puso. Kung kailangan, Panginoon, may mga mabago sa amin, baguhin mo po kami. Minsan masasaktan po kami sa iyong mga salita. Ngunit yung Panginoong Diyos, ito ay magbibigay sa amin ng panibagong sigla, panibagong kalukasan sa paglilingkod. Lord, anoint your servant, anoint the congregation. Speak to us, O Lord, in the way that we can understand. Thank you very much for the anointing. You alone is be glorified and be magnified. In Jesus' name, amen and amen. God bless you, Ali. Sister Corazon, God bless. Purihin pong Panginoon. Okay. Kala ko isang buwan ko lang imi-message itong 4 na R. Kaya lang, abot na tayo ng 2 buwan. Nasa Revelation pa rin tayo. And gaya ng aral natin kanina, we know that we are awaiting for the second coming of the Lord. And that is our blessed hope. And while waiting, mahirap pong maghintay na walang ginagawa. Naranasan nyo nang maghintay na walang ginagawa? Di ba boring? Ako nga po, no, nagpapastol ako ng baka.
nung bata ako, ang lolo ko, sabi niya, ipastol mo yung baka kada Sabado at Linggo. Kaya pala ako naging pastor, kasi dati akong pastol ng baka. Nagpapastol ako, wala akong magawa. Binabantayan ko yung baka. Kaya ang aking libangan, para hindi ako maboring na nagbabantay ng baka, pinapatay ko ang bawat itim na langgam na makita ko. At pag naka 100 na ako na itim na langgam, busog na rin yung kalabaw. Yung baka. Uwian na. Ganun lang. Parang wala kang magawa eh. Wala pa namang cellphone noon. Wala pa naman. Wala pang ganun. O kung nasa dagat naman ako, at habang hinihintay, binibilang yung bilang ng sasakyan kasi nakikita yung highway sa amin. Kung ilan yung sasakyan na dumadaan sa highway. Diba? Basta maabala ka lang. Kasi pag wala kang ginagawa, talagang mabuboring ka. Likewise, we are awaiting for the second coming of the Lord. Sinabi na nila noon, malapit nang dumating ang Panginoon, hanggang ngayon, bakit wala pa? Kaya, while waiting, we have some of the advices, instruction, admonition from the 1 Thessalonians chapter 5. Okay. Inisa-isa natin yan. At natapos na natin yung ibang mga verses in chapter 5. Natapos na natin yung katotohanan tungkol sa last days, that we are living in the last days. And while living in the last days, natapos na rin, review lang natin. Natapos na rin natin yung admonition, instruction ng Apostle Paul na sinabi niya, hindi tayo namumuhay sa kadiliman, bagkus namumuhay tayo sa kaliwanagan. We are not of the night, but we are not son of darkness, but we are son of light. At dahil anak tayo ng kaliwanagan, dapat lagi tayong handa. Amen. Lagi tayong handa. Yun ang diniscuss sa mga unang verses, sa mga nakarang linggo. We have also discussed yung pong our responsibility. Napahapyawan ko nung Sunday. Our responsibility to one another and our responsibility to our spiritual leaders. And that is our topic last Sunday. Doon po sa verse 12 in 13. Ano bang nakasulat sa verse 12 in 13? Reviewin lang natin. Review tayo. Okay, huwag kayong mag-alala. Matatapos tayo on time. Okay. Kaya dapat every Sunday fasting kayo para nyo alalahanin yung pagkagutom. Praise the Lord. Okay. Sa 12 and 13, ipinamamanhik namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos, upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. So yun ang admonition, di ba? We have discussed it last Sunday. Hindi ko na di-discuss. Admonition or our responsibility toward our leader. Now, our responsibility toward one another. Partly, I discussed to you verse 11. Yung sabi sa verse 11, anong sabi sa verse 11? Okay? Kasi ang verses nito is verse 14. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Verse 14. Okay. Ito yung advice na isa. Pakibukas nga ito, madilim. Hindi po maliliit yung letra. Malakas yung mata ko, kaya lang madilim. Ayan. Thank you, Jaden. Yan. Gising pa pala kayo. Okay. Thank you. My photocopy when I was high school. Okay. Okay. So, sabi rito, sa verse 14, ipinapakiusap namin mga kapatid na inyong palalahanan ang mga tamad. Ipinapakiusap namin mga kapatid na inyong palalahanan ang mga tamad. Talyahuman takaabay mo. Ano yung sinasabi niya rito yung katamaran? All aspects na to.
tamad sa physical, tamad sa lahat ng aspeto, especially tamad sa kanyang buhay espiritual. Kaya palalahanan natin. Alam niyo po ba dito rin sa Thessalonica, mababasa, hanapin niyo na lang. Kunana di jayti, saan nga agtrabaho, saan nga mangan. So nga kayo nga kabataan, ano ang gagawin pagkatapos kumain? Ano? Maghugas. Di ba? Oh. Yung auntie ko kasi noon, yun lagi niyang, marami kaming mga pamangkin niya, pagkakain na kami, pagtapos ng kumain, aawit na siya, ano ang gagawin pagkatapos kumain? Ayan. Dahil alam mo na yung gagawin mo. Palalahanan, ang mga tamad. Tamad manalangin. Tamad pumunta sa church. Tamad magbasa ng Bible. Ano pa? Tamad na umawit. Alam nyo, nakakaboring din ang tamad. Isa sa mga pinakapaborito kong pelikula ni Eddie Murphy, yung Coming to America. Nagsawa siya sa katamaran. Biro mo paggising niya, may magbibigay ng kanyang sleeper, may magtututbrush sa kanya, may magpapaligo sa kanya. Para alam niyo sinasabi ko, panoorin niyo, yung Coming to America. Ngay, may magdadamit sa kanya kumpleto. Grabe. Ngay, katamaran yon. Nagsawa siya. Kaya umalis siya mula sa kanyang kaharian sa Africa, pumunta siya sa America. Kaya nga ang title ay Coming to America. At binaliktad yung sitwasyon. Yung kanyang alalay, yun ang naging prinsipe, siya ang naging alalay. So panoorin nyo, para hindi ako, anong tawag doon? Spoiler. Okay, panoorin nyo. Pero alam nyo, katamaran, wala pong may kung tamad na tayong maki-church lahat, wala na. Ay, tinatamad akong mag-church kasi mayroon namang online eh. Sorry po sa mga nanonood. Okay. Okay. Pero kung may kakayanan kang pumunta sa church, kahit na may online, mas maganda pa rin huwag kang maging tamad. Amen. Katamaran. Okay. Palalahanan sila. Ano pa? Hindi na tayo hindi na natin explain. Alam nyo na yan. Pasiglahin ang mga mahihinang loob. Pasiglahin ang mga mahihinang loob. Hindi tayo pare-pareho eh. Kaya nga understand one another. Mayroong mga malalakas ang pananampalataya, mayroong mga malalakas ang loob. Sa aking mga anak, yung dalawa, hindi yung kambal, yung dalawa, yung panganay at pangalawa. Kung gaano ka maldita yung pangalawa, kasi may pagkamaldita talaga yon. Okay. Ganon naman siya katakot. Takot yon magbiyahe ng isa. Takot siya sa mga diskarte niya. Yung isa, kung gaano ka-meek, very meek kasi yung isa eh. Very meek. Ganon naman katapang ang kanyang disposisyon. Malakas ang loob. Biruin mo, pumunta sa Cambodia, walang trabaho. Pumunta, nag-tourist lang doon. Doon na maghahanap. Malakas talagang kaloob niya. Talagang madiskarte, malakas yung diskarte niya, yung kalooban niya. So, ibig kong ipakita na sa kung magkapatid sa physical ay mayroong mas matapang at mayroong mas duwag. Sa kambal, mayroon din yan eh. May mas matapang sa kanila, may mas duwag. Sa totoo lang, sa babae, sa panliligaw, mas duwag si Jonathan manligaw. Mas matapang si David. Kaya lang si David ngayon ang walang girlfriend. Oo. Pero sa totoo lang, kaya nga napakapalad yung girlfriend ni Jonathan kasi purse. Hindi ko alam. Okay. Oo. Yun yung point doon eh. Kasi takot yan manligaw. Adulas sa una, magbuting ka talaga. Oo. Buti nga talagang agaram. Handa mo agaram. Dahil handa mo agaram, sino nagaram? Okay, so ganun yun. Diba? Ang point doon, magkaiba kahit magkapatid. Kahit po, obserbahin ninyo, sa inyong magkakapatid, magkakaiba. Ganun din sa Christian world. Ang magkapatid po,
kahit sa atin, may kahinaan ang bawat isa. Anong gagawin? Magpalakasan. Amen? Magpalakasan tayo. Kapag kapsutan ng arudan, isupay din, hamong ibagbagad, don't be holier than thou attitude. Laklakayanan nga namati. Bakit ako? Ang bata-bata ko pang mananampalataya. Bakit siya? Ang tanda-tanda na. In 1952, pinatayo yung church natin. In number, naging na siya ng 1953. Bakit? Ganyan pa rin siya. Ganon talaga. Meron tayong tinatawag na amboy. Ano pa yung pelikula ni Jimmy Santos? Bonjing. Oo, sa Ilocano, amboy. Mayroong mga bonjing. Mayroong mga baby na kahit matanda na walang pinagkatandaan. Mayroong mga ganon. Pero meron din silang kalakasan. Amen? Kaya wag mo ikumpara yung sarili mo. Nasabi mo, awampay gungguna na daytoy, nabaybayagan ka na mati, siyak tubi kastoy. Pasalamat ka, malakas ka doon. Pero aminin mo man o hindi, may kahinaan ka. Ako may kahinaan ako. Ako atapang atao. Hindi takot. Multo. Hindi ako takot multo. Hindi ako takot kumain ng karne. Si Pastor Sam may kalakasan siya. Takot siya multo. Takot siya, karne. Di ba? Pero may kalakasan siya. Di ba? May kalakasan siya. Malakas siya, di ba? Ngayon ka lang nalaman kahapon. Ganda ng testimony niya. And that be the testimony that young people must adopt. Hanggang ngayon, hindi pa niya nahahalikan maging ang kamay ng kanyang girlfriend. Purity. Oo. At sabi niya, maraming pagkakataon na natutokso na ako. Lalo na pag pinapatugtog ni Virgo yung Angelina. Di ba? Marami ng pagkakataon na gusto ko nang matukso, pero pinanindikan ko, pastor ako! Malakas siya doon. Amen. Kami ni Virgo, hindi kami malakas doon. Hindi kami malakas doon. Kami ni Pastor Ryan J. Iba yung kalakasan namin. The point is, iba yung kalakasan niya, iba yung kahinaan niya, iba rin yung kahinaan ko, iba rin yung kahinaan niya. That's why, anong gagawin namin? Magpalakasan ng loob. Purihin mo, Panginoon. Kaya maganda na si Pastor Ryan J. Kasama niya lagi si Pastor Sam. Kasi si Pastor Sam, yung kahinaan niyang kumain ng karne, si Pastor Ryan J. ang kakain sa pagkain niya. Di ba? Ganun yun. Kasi ayaw, paborito niya talaga si Pastor Ryan J. mga karne, mga isda. Ang ayaw niya, gulay. Ito naman ang paborito ni Pastor Sam. Hindi pagsamahin mo sila, kaya pag mag-imbita kayo, imbitahin nyo silang dalawa. Because they will contribute one another. Ganon din ako, pag naghanda kayo ng spaghetti at pansit, imbitahin nyo kami ni Pastor Ryan J. Kasi paborito niya ang spaghetti, ako, pansit. Ganon lang yon. So, ibig sabihin, magkakaiba tayo. Kaya magpalakasan. Simple nila, magpalakasan. Don't compare yourself at huwag mo siyang hilain sa iyong pedestal. Kung maaari, ikaw ang bumaba sa kanya. Amen? Amen. Kahit sa mag-asawa, kung pareho, wag kayong kan, no apay dimat, nga kaduan dagiti ag-asawa, ti pagkaduan ni Apo Diyos, dagiti agduma. Ni pastura kay kayat na tinatnateng. Han na kayat ti sida. Kit kanyak mat uray makadomingo nga sida pagkat aldaw malam kahit ang ulam ko isda, hindi ako magsasawa. Kasi mo ti suna. Uray na tagmat na makadomingo. Ngam no kas ti sida unan ako agkalawa kon di balayan. Agbiro ka ti masidan. Nawan ti sida, agdamot nakalata nga sida. Ganun lang yun. So, purihin pong Panginoon, pagkakaiba tayo eh. Kahit sa mag-asawa, magkaiba kayo. Mayroon
dapat pagtumpungon ni Apo Diyos, di lalaki, hanga maununi. Hanga maununi di lalaki. Ngam di babae, rakatak. No kasano ka ulimak di lalaki. Baligtad mo. Adamat kastoy, in fairness. No kasano karakatak di lalaki, kas jay mat kaulimak, jay babae, magatang da jay sa una. Ganun talaga yon. Kaya magkaintindihan na tayo. Amen. Kahit dito sa church, hindi tayo pare-pareho. Sabihin mo sa katabi mo, salamat, hindi tayo pareho. Wow. Hindi tayo pareho. Kahit sa mga preacher O tignan nyo, pag mag-preach si Pastor Sam, pag nakita nyo yung teacher ni Pastor Sam na mag-preach, ganun talaga. Ginaya niya yung style Ginaya yung style. Pati yung mga pagtawa niya, ginaya niya sa bagay, sa amin sa homiletics namin, hindi namin, yun ang teacher ko ng homiletics, si Reverend Picar, sinabi niya sa amin yun, huwag nyo kaming gagayain. Make your own gesture and make your own identity. Kaya yun yung style niya. Kasi magagaya niya ngayon. Pero kahit nagayahin mo, wala pa rin, unique pa rin. Kahit nagayahin ako ni Pastor Chris, unique pa rin. Iba si Pastor Chris kasi may kwan siya dito, may nunal siya rito. Ako wala. Kaya ginagaya rin ako ni Pastor Chris. Kaya tinitingnan ko si Pastor Chris, parang Pastor Pader na ito Pero okay lang kasi assistant ko naman siya. Puri mong Panginoon. Amen. Ewan ko si Ryan J. kung magagaya niya ako. Pero ayoko rin gayahin siya. Kasi yung buhok niya, ayokong gayahin. Ganun talaga yon. Kaya huwag tayong maghilaan. Consider one another. Bumaba ka kung kinakailangan. Amen. Understand one another. Awatan mo. Pag kinaawatan kayo, ag-pride kayo nga duwa, wala pong mangyayari. Okay, ano pa? Paalala, last na. Okay. Ano pa ang sinabi? Ano bang verse tayo? 14. Kalingain ang walang kaya. Kalingain ang walang kaya. That is the program of our church. Kaya, Army of Providers, please be faithful in giving your pledges. Amen? Sa mga nanonood, nais lang namin ipaalam sa inyo ang isa sa programa ng ating church ay nagbibigay tayo ng benevolent fund sa mga senior citizen na talagang walang masyadong pinansyal na kakayahan. Amen? Mayroon po tayong 5 na binibigyan dito sa church. Palakpakan naman natin ang Panginoon. At Madam Treasurer, i-monitor mo kung ang DSWD ay nag-increase na ng kanilang ibinibigay sa pinipili lang nila na bigyan. Okay. Ganon din tayo, pumipili tayo dito. Kung may 5 tayong binibigyan, mga tatay, nanay, naibigay na ba ni Jonathan yung January ninyo? Jonathan, naibigay mo na ba yung January nila? Oo. Pag na-late, mga brother, sister, pag na-late, wag si treasurer ang pagalitan nyo, wag si pastor. Yung tagahatid, inutang niya. Okay. Hindi. Nakalimutan niya na ibigay. Pero, nagbibigay tayo every last Sunday. Tinutulungan natin sila. Bakit? Kailangan nila yon. Amen. At hindi lang sila. Sino man pong nangangailangan dito, dapat magtulungan tayo. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo? Sabihin mo nga sa katabi mo, tutulungan kita. Parang iba na yung awit mo, Sister Gio. Tutulungan kita, limutin mo siya. Iba naman yun. Ibabalik ang dati mong sigla. Oh, alam nila, di ba? Oh, tutulungan kita. Kaya magtulungan tayo. Amen. Magtulungan tayo.
tayong mga Kristiyano, the Filipino Assemblies of the Firstborn, hindi naghihilaan pabagsak, kundi nagtutulakan sila patungo sa hinaharap. Amen! Amen! Kaya, ina-announce ko rin po sa inyo, kung may problema kayo, inihiling ko po, huwag na kayong papunta pa sa mga hindi mananampalataya. Ang gagaling ng mga deacons natin pag may problema kayo. Amen! Nandyan si Sister Chit, kung may problema kayo, i-advise niya kayo. Kung problema niyo mga asawa ninyo, siyang lapitan ninyo. Diba? Kung problema ninyo, yung mga kalan ninyo, nandyan yung diakono natin na isa, the Kasinet. Diba? Oh, kung problema ninyo, yung mga anak ninyo, punta kayo kay Sister Aning. Amen? Kay Brother Abraham. They are expert on that. Kung problema ninyo dahil tumatanda na kayo mga binata at dalaga, nandyan si Brother Virgo. Deacon natin, di ba? I-advisean niya kayo. Ganun lang yun. Kaya, mga kapatid, inihiling ko sa inyo, ito yung ministry ng ating mga officer at ipiyak-practice natin dito. At hindi lang sila, dapat tayong lahat i-practice natin yung magpalakasan ng loob. Amen! At tulungan ang bawat isa. Kada kayo nga matultulungan, kailangan akan kanayon nga patultulungan. Hanggang kasla ka nagjubing, ulitin man yung example ko. Sabi ng bata, anong gusto mo paglaki mo? Maging doktor para makatulong sa kapwa. Maging teacher para makatulong sa kapwa. Maging sundalo para makatulong sa kapwa. Ikaw, iho, anong gusto mo? Maging kapwa. Lahat kasi doktor para makatulong sa kapwa. Teacher para makatulong sa kapwa. Sundalo para makatulong sa kapwa. Siya, anong gusto mo? Maging kapwa. Kahang kamulangan ang kapwa. Kung tinulungan ka, tutulong ka rin. Amen. Nalala nyo si Jesus Christ? Yung ginamit niyang parable, mayroong humingi ng tawad dahil sa kanyang mga utang, pinatawad ng hari sa kanyang mga utang. Paglabas niya, nakakita niya yung nakautang sa kanya, humihingi ng tawad, hindi niya pinatawad. Ipinabilanggo pa. Pinarusahan ng Diyos yun, di ba? Sa atin, we have experienced the goodness, the mercies, the favor of God. And because you experience the favor and goodness of the Lord, share it. Amen. Huwag mong ipagkait yan. Huwag mong ipapaidam. Okay, next. Nagtagal na tayo dun. Okay. Ano pa yung huli? Magpatuloy kayo. Mali yata. Okay, verse 14. Pagtiyagaan ninyo ang lahat. Anusan, agiinanos tayo. Amen? Anusam dahi takaabay mo. Bagaman takaabay mo, anusang kamagkait. Anusang. Agiinanos tayo. Amen? Kuna ni Sir Di Punturom. Dahito ito sang kumalipatan nga linya ni Sir Di Punturom iti Ilocano. And quote, unhonestly, barbarangly, makagunodly. Yun, hanggang anos tayo. Anusan tayo ditong kalmaysa. Huwag natin, kayong mga malalakas ang pananampalataya, huwag kayong mawalan panghinaan ng loob, ananusan nyo dagito yung nakapoy. Kayong mga nagpautang, ananusan nyo, dagiti nakautang kada kayo, kad no sanda makabayad ni kararag yung kiniapo Diyosan, nga niapo Diyos timang bayad kada kayo ti sobra-sobra pay. Amen. Kada kayo nga nakautang nga natulungan, hanak nga mamati nga sanyo malagip, dagiti utang nyo. Dajay timakun ko na nga free will amnesia. Lagipon nyo mat, ket no kasapulan ket talaga nga may bayad yun ni bagamlangan. Sister, anusan na talaga nga awan talaga ti pagbayad kon. Ket no mapakawan na ka ket praise the Lord. Amen. Ganun lang yun. Narigat niya, nalaka, nadati apo. Puribong Panginoon. Okay, I will go. At verse 15. Verse 15. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo
ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. This is a Christian attitude. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumawa ng masama. Amen! Sa mundo, pag ginawa mo, no kaya na, kaya mat. Ngayon naramid na, aramid mat. Yun ang prinsipyo ng mundo. Pero ang prinsipyo ng Kristiyano na inuutos ng Panginoon, sinabi niya, huwag kang maghigante. Amen. Huwag mong gawan ng masama ang gumagawa ng masama. Bagkos, magpatuloy kang gumawa ng mabuti. Amen. Kanya ngay nga rod, naramida na ka, haan nga si ka, iti kaasi, isuna ti kakasi, ta isunan to, ti sumungbat, ijay sa kaanan ni Apo Diyos. Amen. Eh, wag kang kwan. Wag kang kakaasi pa iti biyak ko. Hindi ka kawawa. Lagi na lang ako, hindi ka inaapi. Yung nang aapi, yun ang kawawa. Kaya invest na apihin mo rin, gawan mo pa rin siya ng mabuti. Ipanalangin mo siya, ipag-pray mo siya, lahat na. Ang kamaumang magikararag, Pastor, nagsakit magikararag ko. Isukad ka po yung sakit tinakam ko. Di kararag ko, Apo, alaamon, tibiyag na. Amot ikararag mo nga bendisyonan ni Apo Diyos. Balbaliwan ni Apo Diyos. Kino balbaliwan ni Apo Diyos. Ikararag mo nga talaga nga total nga panang balbaliw miraculously. Amen. Nga talaga nga kamot na nakit ibagamon Apo. Nagrigat mo di bagbaga ni Pastor. Nagrigat mo di bagbaga ti Saom. Patulong ka kini Apo Diyos. Ang hirap noon. Mahirap po. Nagrigat tayo tigas dyan ng amuyo. Maganda pong gawin natin at mapatunayan natin and you will testify. My goodness of the Lord. Amen. Amen. So nga, bayan nyo na kita gurang-gura, dandanin umay ni Apo Diyos. Gasgastaram ka, taw-tawon mo, nga gumurgura. Bagaman takabay mo, hangka kagurgura. Agurgura ka nga, ay awan, no gumurgura ka lang, nga gumurgura, sayang. Because the next advice, in verse 16, at yan na po ang aking panghuli ngayon, rejoice always. Di ba nakalagay dyan? Tingnan nyo nga. 16. Magalak kayong lagi. Eh, paano ka magagalak kung nakagurguram? Alam nyo bakit hindi niya ginabing masaya kayo lagi? Hindi. Ang sinabi niya, magalak kayong lagi. Ulitin ko po, magalak kayong lagi. And this is now advice personally sa atin. Ni Apostol Pablo, habang naghintay tayo, sa Panginoon, dapat may kagalakan tayo. At ang kagalakan na yan ay para lamang sa mga Kristiyano. Alam niyo po ba na ang buhay, gaya ng sinabi ko sa palamay nung kailan ba tayo pumunta sa Patay? Nung Miyerkules. Mayroong 4 na S sa buhay. Ano yung 4 na S sa buhay? Short. Maikli ang buhay. Short na nga ang buhay eh. Napakaikli ng buhay. Busbusong pa'y nga gumurgura. Saksakit tinakumpay lang, nakababala nga ron tibiyagan. Kaya't mo timatay, ngayon namatay ka, nakarupagat ka. Anong itsura ng namatay na nakarupagat, nakamisuot? Kitkitaan na lang nga ron ka. Anong itsura mo? Life is too short. Alam mo ba kung ilang taon pa ba ang ilalagi mo sa mundong ito? Tanong, ilang taon pa ba ang ilalagi natin sa mundong ito? Si Nanang Miling, 80 na. Ilang taon pa kaya ang ilalagi niya sa mundong ito? Napakaikli ng buhay. 70, 80. Eh sa akin, ilang taon na ako? 25. Ilang taon na lang ilalagi ko sa mundong ito? Di ba? Kaya nga po, short. Anong susunod? Sorrowful. Napno tiladingit tibiyag. Nakaladingit tibiyag. Sorrowful. Sinful. Nakatakda, ang S, stinted. So ibig sabihin,
sorrowful na nga, sinful na nga, short na nga. Hindi ka pa magalak. At alam nyo, may katugunan. Short, He give us eternal life. Sorrowful, He give us joy. At sino ang nagbigay ng joy na ito? Ang Panginoon. Amen. At sinong pinagbigyan? Mga Kristiyano lamang. Period. Amen. Palapan natin ang Panginoon. Yung walang Kristo sa kanilang buhay, walang kagalakan sa kanilang mga buhay. Ikaw at ako, may Kristo, kaya may kagalakan tayo. Kaya nga inaawit natin, ngiti, ngiti, gingiti mo. Diba? Alam nyo po, yung kagalakan na yan, kahit anong sitwasyon, nandyan yan, hindi nawawala. Mayroong mga apat na magnanakaw ng kagalakan. Sitwasyon, kung hindi, sitwasyon, pangyayari. Hindi magandang pangyayari. Nawawala yung happiness, yung kasiyahan. Ngunit sa yung kagalakan, in spite of circumstances, you are all still joyful. That's why Apostle Paul says, rejoice. And again, I say, rejoice. Hindi ka maapektuhan ng mga pangyayari dahil si Kristo ang nasa puso mo. Amen. Pangalawa na magnanakaw, tao. Itong mga taong ito nagbibigay ng kalungkutan sa buhay. Paglukat mo, dirwangan mo, timakitam, di nakautang kanyam. Di nakapaypansinan. Alam nyo, patalastas, ang balik, Gubernator tayo labasit. Alam nyo yung lumiliit ng mundo ng mangungutang. Lumiliit ng mundo ng mangungutang. Bakit? Nung nakautang dyan ti karuba na dyan kan nigid, santo nga magnadyayon. Magnadya kan nawan. Nakautang man dyan kan nawanan. Nga magnadyay, isang wananan. Nakautang isang wanan. Nga magnadyayon. Lumiliit yung mundo niya eh. Pag naan na, jelikod. Nakautang pa jelikod. Doon na lang siya. Isang kadama pa nagsingir, ibagam awanak. Ganon na yun. Pero alam nyo po, ang tao, minsan sinasaktan ka. Ang tao, dinudurog niya yung puso mo. Pero ang Diyos, ibinabangon ka niya at yung kagalakan na nandyan sa puso mo, hindi nawawala. Amen? Ang tao, hindi niya pwedeng nakawin yung kagalakan na yan. If you know how to handle the people around you. At gaya ng sinabi natin nung una, huwag mong gawan ng masama. Gawan mo pa rin ng mabuti. Amen? Try to widen your understanding. Gaya naming mga lalaki, understanding kami talaga. Oo. Kaya, hindi po kaanderan yung paglalaban namin. We understand na nahihirapan kayong maglaba. Kaya, malawak. Mga lalaki, sigaw nga, gwapo. Gwapo. Kasi understanding kami. Kahit talak kayo ng talak, hindi naapektuhan yung kagalakan namin. Uray sao kayo nga sao. Ngamin, we have Christ in our heart because we are more than conqueror. Maridayo iti apo. Amen. Kaya, we understand. Widen your understanding of the people around you. Na duma-duma tiyong ugali na iti tao, nga magyaman tayo, tadda ni Apo Diyos, nga nang tad, tinagpayduma nga rag-o kada tayo. Material things, magnanakaw yan, ng kagalakan. Nawang kwartam, kasalahan ka makaanak na pusa. Nakakita kayo, tiyawan ti kwartana, nakakita ako. Tiyawan ti kwartana, hanga makakwa. Amuja hanga makaanak na pusa. Nakakita na kayo na hanga makaanak na pusa? Ala, di nga makatal na. Ada nakita nga kasi nga tao na nga makatal na. Apay nga di ka so, awang kwartak nga rod. Para bang nawawala yung kasiyahan niya kung wala siyang pera. Totoo naman, magnanakaw talaga. Kasiyahan niyo, nawawala yung kasiyahan. Sino mo ti maragsakan ngayon awang kwartana? Ngam, uri awan ti kwartam, no, dani Kristo kanyam adaragom. Amen. You can overcome
the material things because material things is just a blessing from the Lord. Amen. Blessing from the Lord. Ibibigay niya yan. Ang importante, the source of blessing is in you. Amen. Pang-apat na magnanakaw. Alam na natin, sinurkat ko na. Ano? Inside job. Worry. Fear. Yung takot, panagdandanagam. Madandanagan kan. Isong amoy ti panagdandanag. Tikos ti panagdandanag. Nervousness. Nervyuso ka launay. Tunukan, dahil takin na nervyos mo, so tinaka-atakyam. Hindi ka na makatulog. Alam nyo, worry, instead of worrying, worshiping is the solution. Instead of worry, worship. Instead of fear, faith. Ulitin nga natin. Worry, worship. Fear, faith. Allah, baka hana ka makaasawan. Kung kunam kidik, makaasawa ka. Aging ganang adda, payla ang riknam. Diba? Oo. Kaya ganun yon mga kapatid. Don't worry. Napadasak mo tinagdanag. Pastor, mo kami napadasak tinagdanag. Napadasak mo tinagdanag. Idi nadaniak na tayo, idi 2019. Galit na si Sister Vilma kasi nagkuhan ako sa group chat ng mga group chat natin. Nag-send ako ng message doon na pray for me na mataas ang dugo ko, ganito ang dugo ko. Sabi ni Sister Vilma, magpa-confine ka na. Hindi, ayoko magpa-confine. Galit. Magpa-confine ka na. Kung nanalataan ko, kaya tagpa-confine. Alam niyo kung bakit? Ayoko magpa-confine. Aminin ko na po. Takot ako sa dextrose. Kaya timadextrose nga talaga. So anang nagpa-confine. Madanagan akmat. Lalo di baga di Dr. Kanyak, ni Dr. Molina ko na, Pastor, tumaas lahat. Tumaas ang kolesterol mo, tumaas ang uric mo, tumaas ang sugar mo. Hindi kita binigyan ng maintenance on, bibigyan kita ng maintenance. Ang tanong ko, madanagan ako na hapo, ag-maintenance ako, tunos si panagbiag ko. Isa lang tanong ko, Doc, forever na ba ito? Hindi. Sabi niya, bibigyan kita ng 2 buwan. Tulungan mo yung sarili mo. Make a fasting. Hindi niya sinabing hindi ako kakain, make a fasting. Wala siyang pinagbawal sa akin, kumain ka lang. Fasting. Kaya kumain ako. Ang kanin ko, isang ganon, isang araw. Kumakain pa rin ako. Umaga, fruits, gulay. Gabi, fasting. Kasi wala ka nang gagawin sa gabi. Fasting ako. O minsan naman kakain ako, finger lang. Yan. Praise the Lord. Wala na akong maintenance. Amen. Amen. Malakas pa rin akong kumain ng lechon. Kahapon kumain ako ng pinapaitan. Praise the Lord. Bakit? Hindi ako natatakot mamatay. Because I have joy in my heart. Amen. Amen. Basta hantay ka din agbutbuteng kakabsat. Amen. Huwag tayong matakot. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. May problema ka? Rejoice. Sinaktan ka? Rejoice. Wala kang pera? Rejoice. May problema ka? Rejoice. Problema mo yung mukha mo? Rejoice. Tumayo po tayong lahat. Baka ma-overtime pa tayo. Ibahin ka naman natin. Madam Miriam, kindly lead the singing, yung lumang kanta natin. Alam mo pa ba yun? Ako ay masaya. Alam niyo pa ba yun? Wala na. Yung mga nakakaalam lang ang masaya. Madam Miriam, alam ni Madam Miriam yan. Mas maganda yung Tagalog. Oo. Ako ay masaya. Singing. Ako ay masaya. Ako ay masayang masaya. Ako ay... Come on, masaya ba kayo? Nilinis niya. Kung si Jesus ang kasama, laging masaya.
Kung si Jesus ang kasama, laging masaya, laging masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Come on, masaya! Hindi tayo uwi pag hindi kayo masaya. Masayang tunay, masayang tunay. Ulitin natin. Masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masaya. For the last time, nagingitian. Ngitian mo yung katabi mo. Ngiti. Oh, shall we give the clap offering to the King of Kings? Masaya tayo kahit may problema. Amen. Masaya tayo kahit nasaktan tayo. Bakit? We have Christ in our life. Hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah. As we close this, shall we sing, in your presence there is peace. In your presence there is joy. Nasaktan tayo, go to the presence of the Lord. Walang-wala tayo, go to the presence of God. The circumstances and the situation is not favor for you. Go to the presence of the Lord. Minsan, masakit, may pait sa damdamin mo, pero napakagandang pumunta sa presensya ng Panginoon. Shall we sing it? In your presence there is peace. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah. There is joy. I will linger. Oh, I will stay in your presence. In your presence, day by day. Oh, till your likeness will be seen in me. For the last time, and we will be praying. Oh, hallelujah. Oh God, hallelujah, Lord. There is joy. Day by day. Hallelujah. Likeness. Truly, Lord, that in your presence there is peace. In your presence there is joy. Sa mundong ito, Panginoon, napakaraming mga challenges. Sa mundong ito, napakaraming mga problema. Ang mga pangyayari kung minsan ay hindi po pabor sa amin. May mga taong nagbibigay ng pasakit sa amin. At minsan nawawalan din po kami ng mga material na probisyon. At minsan po, dumarating din yung takot sa amin. Dumating din po yung alalahanin. But one thing, Lord,
ang aming naalala na ang pinakamagandang lugar sa mundong ito is your presence. Sa iyong presensya, may katiwasayan. Sa iyong presensya, may kagalakan. Sa iyong presensya, Panginoon, gaano man kalalim ang sugat na aming natamo, gumagaling at napapalakas kami. So gaya ng aming awit, nais namin laging manatili sa iyong presensya. Tulungan niyo ang bawat isang nandirito ngayon na maging masipag sa paglapit sa inyo, maging masipag sa pagpupuri sa inyo, maging masipag sa pakikipag-communicate sa inyo sa magitan ng pagbabasa ng iyong mga salita at pananalangin. Maging masipag, Panginoon, sa pananambahan na magkakasama. Tulungan niyo kami na mahalin maging ang mga nagpasakit sa amin. Mahalin ang maging nagbigay ng sama ng loob sa amin. Tulungan niyo kami, dakilang Diyos, na gawa ng mabuti ang gumagawa ng masama. Tulungan niyo kami na palakasin ang mga mahihina. Tulungan ang mga nangangailangan. Salamat po sa paalala mo ngayon. Magagawa namin yan ng may kagalakan dahil kasama ka namin. We declare, Lord, blessing upon blessing, joy upon joy, and help us to maintain that joy in our life. Thank you very much. The exceeding love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet communion of the Blessed Spirit, itong tatlong persona ng isang Diyos, ang patuloy na magparanas sa atin ng katiwasayan, kagalakan, at pagpapala mula sa araw na ito hanggang siya'y dumating. Lahat ay magsabi ng Amen. Awitin natin habang tayo nag-iwalay ang buhay ng Kristiyano. And let us shake hands with one another. Ang buhay ng Kristiyano